Ano ang nangyari? Isinasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Sen. Rodante Marcoleta ang Philippines Underwater Probe upang imbestigahan ang ghost projects, license renting schemes, at monopolistikong kontrata sa mga flood control projects. Bakit mahalaga ito? Isinasagawa ang investigasyon sa gitna ng lumalaking ebidensya ng posibleng katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura na dapat sana'y nagpoprotekta laban sa pagbaha. Isang napakahalagang issue sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo at matinding pagulan. Mga mahahalagang pangyayari. Natuklasan ng mga mambabatas ang mga anomalya gaya ng mababang kalidad ng konstruksyon at mga ghost contracts sa Bulacan at iba pang lugar. Mga ulat na isang maliit na grupo ng contractor ang nakakuha ng malaking bahagi ng pondo para sa flood control. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nanawagan ng pananagutan at nag-anunsyo ng pagbuo ng Independent Commission para imbestigahan at kasuhan ang mga sangkot. Ang Commission on Audit, CA, na pinamumunuan ni Gamaliel Cordoba ay nagutos ng fraud at performance audit sa mga proyekto ng flood control sa Bulacan mula Enero 2022 hanggang Hulyo 2025 gamit ang geotagging at video para beripikahin ang pagpapatupad. Sino ang sangkot? Si Sarah Diskaya, may-ari ng ilang construction firms na sangkot sa flood control projects, ay iniimbestigahan ng Senado dahil sa umano'y biglaang paglago ng yaman. Kabilang ang pagmamay-ari ng 28 luxury vehicles, bagay na mariin niyang itinanggi. May iba pang mga contractor na hindi dumalo, tumangging sumagot sa mga tanong, gamit ang kanilang karapatang huwag magbigay ng ebidensya laban sa sarili. May ilan pang ipinataw ng commit ng contempt. Bakit ito mahalaga? Ang investigasyon ay tumatalakay sa mga pangunahing isyu ng pamamahala, transparency, at tiwala ng publiko. Bilyon-bilyong piso ang nakataya habang katuloy na apektado ng pagbaha ang mga mahihinang komunidad. Kapag pumalpak ang mga infrastruktura, mga karaniwang Pilipino ang higit na naapektuhan. Lumilikha ito ng mas malawak na tanong tungkol sa katarungan at integridad ng mga pampublikong kontrata, ananagutan ng mga ahensya ng gobyerno, at mga mekanismong dapat magparusa at pumigil sa katiwalian. Buod na talaan, Senate Blue Ribbon, nangunguna sa investigasyon ng Senado sa katiwalian sa flood control. Pangulo ng Pilipinas, binatikos ang mga anomalya, nagpasimula ng Independent Commission. CA Gamaliel Cordoba, nagutos ng audit sa mga proyekto ng flood control sa Bulacan. Mga contractor, halimbawa Diskaya, sumailalim sa investigasyon. Ang ilan ay tumanggi o itinanggi ang akusasyon. Ano ang susunod? Independent Commission, kapag naitatag, maaari nitong palakasin ang pananagutan at magsampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot. Audit results. Ang mga natuklasan ng CA ang magpapatunay o magpapawalang sala sa mga aligasyon ng katiwalian. Policy reforms. Maaaring kabilang dito ang mas mahigpit na procurement, mas mabuting oversight, pagtanggal sa mga contractor sa listahan, at mas mabibigat na parusa. Tugon ng publiko. Nanawagan ang mga leader sibiko at relihiyoso na tutulan ang katiwalian at igit ang transparency. Sa loobin ng publiko. Galit at pagkasuklam sa katiwalian. Lumalaganap ang nadismaya at galit na damdamin, lalo na't panahon ng baha. Mga ordinaryong mamamayan ang nakararanas ng pinsala habang ang ilan ay nagpapakasasa sa marangyang pamumuhay. Hinihingi ang accountability at hustisya. Nag-aapela ang publiko at mga leader, kasama na si Sen. Hontiveros, na may konkretong pananagutan, kabilang ang pag-blacklist sa mga contractor at pagsasampa ng kaso laban sa mga tutanggi makipagtulungan. Anawagan para sa matibay, transparent na hakbang. Ayon sa AI, ang katiwalian sa flood control ay banta sa buhay at tiwala ng publiko. Nanawagan sila na mahigpit na monitoring, aksiyonod sa standards, at paggamit ng digital tools gaya ng sumbong sa Pangulo.